Send the light, the blessed gospel light. Good morning pong muli mga kapatid. Sa umagang ito, ang ating pong paksa na ating pong tatalakayin ay may pamagat na ang pagpapakabanal ay isang doktrina o isang turo na ating pong masusumpungan sa banal na kasulatan. Kahapon ng ating pinag-aralan ay ang pagpapakabanal. Ayan, binigyan ng definition ng ating pong pinag-aralan kung ano ang ibig sabihin ng tinatawag na pagpapakabanal o yung sanctification. Ang ating pong paksa ngayon ay parang karugtong po ng kahapon. Ang pagpapakabanal ay isang doktrina o itunuturo ng banal na kasulatan. Ang ating pong susintalata ay masusumpungan sa aklat po ng Juan Kapitulo 17. Ang talata po ay 17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Sabi po sa English ay sanctify them with thy truth. Thy word is truth. Ayan. Alam niyo po mga kapatid, ang salitang pagpapakabanal ay marami po ang nagkakaroon ng mga medyo sabihin nating lihis na sa paniniwala tungkol sa bagay na ito. Sapagkat ang sabi sa atin, ang mga maling teorya ng pagpapakabanal ay nagmula sa paglimot o pagtakwil sa mga banal na utos. Kaya po pala nabuo itong mga teoryang ito pong mga katuruang ito ng ibang mga mananampalataya na lihis sa itinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakabanal o yung sanctification ay nang dahil po sa tuwirang paglimot at pagtatakwil sa mga utos ng Diyos. Bakit ito po ang naging sanhi, mga kapatid? At ngayon, ito pong mayroon na pong mahalagang posisyon sa mga kilusan ng relihiyon sa panahong ito. Marami po mga kapatid na kung paano ma-attain, kung paano mangyari sa atin ito pong sanctification itong pagpapakabanal na ito, mga kapatid, ay sadya po doon sa nakabase at nakasentro doon sa banal na utos ng ating Panginoon. Kaya ang mga teoryang ito ay mali sa doktrina na itinuturo ng banal na kasulatan at mapanganib sa practical na resulta o practical nating buhay. Maaring ililihis tayo mga kapatid ang mga teoryang ito. Mamaya po ay babanggit tayo ng mga ilan kung ano itong mga teoryang ito. At ito po ay mga doktrina, mga kapatid, ng mga ibang mananampalataya na ayon sa banal na kasulatan ay lubusang alam nila, mga kapatid. Kumbaga ay ang paggamit sa salita dito ay paglimot o yung pagtatakwil sa mga utos ng ating Panginoon. Sapagkat marami po sa mga mananampalatayang Kristiyano ngayon na hindi na po nila ina-upload o ina-uphold uphold. Yun po yung aking gustong sabihin na salita, uphold. Yung kanilang pinararangalan, kanilang itinataas at sinusunod ang mga utos ng ating Panginoon. Marami na po ang nagsasabi na ang utos na yan ay lipas na ang utos na yan ay para sa mga Israelita lamang. Manampalataya ka na lamang. Hindi natin masusunod ang utos na yan. Yan po, mga kapatid. Kung inyong naaalaalam ang isang nating topic na si Satanas mismo ang nagsasabi sa atin na ini-inject sa ating mga isipan ng utos ng Panginoon ay hindi kayang sundin ng tao. Kaya nga po, binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon kung paano sumunod. Hindi nga po natin kayang sundin ito kung una ay wala tayong relasyon sa ating Panginoon. Pangalawa, kung wala tayong pag-ibig sa ating mahal na Diyos.
Pangatlo, kung sa ating sariling kakayahan lamang, hiwalay sa banal na Espiritu, ay hindi nga po natin kayang sundin ang mga bagay na ito. Alam niyo mga kapatid, tingnan po ninyo, sa mga ibang mga mananampalataya, ay sumusunod naman po sila sa utos ng ating Panginoon. Sumusunod sila. Kaya lang, isa lamang po ang hindi po nila tinatanggap. Inihiwalay po nila. Ano yung mga utos na yan? Yung 10 utos. Una, yung huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Sabi ng Panginoon. Ginagawa naman po ng ibang mga mananampalataya. Naniniwala sila na iisa lamang ang Diyos at dapat ay na wala pong larawan. Pinagbabawal din po yan . Ngayon, ang sabi, huwag kang gagawa ng larawan. Yung iba nating mga kaibigan, nandyan po yung mga images, nandyan po yung mga iba't ibang klase ng mga larawan. At yung pangatlo, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan. At ang pangapat, mga kapatid, ito po yung utos na ayaw po nila. At pinalilipas po nila. Pero the rest, mga kapatid, hanggang 10 ay sinusunod po nila yan. Bakit kaya, mga kapatid? Ang sabi dito, ang tunay na pagpapakabanal ay isang doktrina ng Biblia. Yung turo ng sanctification o yung pagpapakabanal, mga kapatid, kailangan po nating maranasan ito at isakabuhayan natin hanggang sa maabot natin yung tinatawag na glorification o pagluwalhati sa ating pong mga katawang lupa o sa ating pong buhay. Kailangan po nating maranasan itong tinatawag na sanctification o yung pagpapakabanal na ito po ay turo o doktrina ng banal na kasulatan na mismo si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica ay sinabi niya ang ganitong mga pananalita sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal. Yan. Anong sabi ng ating Panginoon sa Kapitulo 5, talatang 48 ng Mateo? Magpakasakdal nga kayo na katulad ng inyong amang nasa langit ay sakdal. Yan ang mithiin ng ating Panginoon. Yan ang goal ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Yung pagpapakabanal, yung tayo ay maging ganap at maging sakdal sa kanyang banal na harapan. At kanyang idinadalangin, mga kapatid, na ito pong mga sinulatan niyang mga Kristiyano sa Thessalonica na ang sabi niya ay pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan. So manilaw mga kapatid, maging sa turo ni Apostol Pablo na itinuturo ng Biblia kung ano ang pagpapakabanal at kung paano ito maaabot. Ano ang pagpapakabanal at paano ito maaabot? Ang ating pong Panginoon, mga kapatid, sa kanyang panalangin sa Kapitulo 17 ng Aklat ng Juan. Ganito rin po ang panalangin ng ating Panginoon, ng ating tagapagligtas sa kanya pong mga alagad. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ano ang sabi sa atin dito? Malinaw, kung paano maating, kung paano maabot ng tao ang pagpapakabanal sa pamamagitan, number 1 po dito, ay sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang mga salita ng ating Panginoon ay mga mga matuwid at banal. Yan, ang kanyang mga salita. So, sa pamamagitan ng pagsunod natin sa mga salita ng ating Panginoon at maging ang kanyang kautusan, mga minamahal ko, ang Panginoon ay kanyang isasanctify o kanyang pakabanalin ang kanyang mga mananampalataya sa kanya. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo dito po sa Roma, Kapitulo 2, talatang 13. Ganito po ang sabi niya sa atin. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan
ay aariing ganap. Ha? Sino raw po yung aariing ganap ng ating Panginoon? Hindi po yung nakikinig lamang, kundi yung mga tumutupad, yung mga sumusunod sa mga kautusan ng ating Panginoon, sa kanyang mga salita. Sapagkat, ang sabi pa niya dito, mga kapatid, itinuturo ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay ginawang banal ng Espiritu Santo. So, ang salita ng ating Panginoon na banal, na magpapasakdal sa tao, plus yung kapangyarihan ng banal na Espiritu upang ang mga salitang ito ay magawa ng tao. Ito po, mga kapatid, ang mga bagay na kailangan po nating maranasan. Ano po? Salita ng ating Panginoon at gabay, kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito po, kapag ito po ay gumawa sa buhay natin, ay mararanasan po natin yung proseso ng pagpapakabanal. Ano ang gawain ng banal na Espiritu? Sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ituturo sa atin ng Santong Espiritu ang mga katotohanan ito, ang mga salitang ito, at hindi lamang po ituturo, bibigyan tayo ng ng kapangyarihan, bibigyan tayo ng lakas, at ipaparanas sa atin yung pagkauhaw at pagkagutom sa salita ng ating Panginoon, upang ang mga ito ay malugod at may kapakumbabaang sundin po natin. Sumunod tayo, mga kapatid. Kaya kapampangan, mamintuta mo, tukyan tala, nung nano laretang kaburian, nung nano laretang amano naninggino, na ila po nano. Ito po ang mga sangkap na maaring tayo po ay dumating sa pagpapakabanal. Ayan. At sinabi ng manlalalang, ang iyong kautusan ay katotohanan. Katotohanan. Kasama po dito, mga kapatid, yung pong ika-4 na utos ng ating Panginoon. Tingnan po ninyo kung ano ang sinasabi dito sa Ezekiel, Kapitulo 20, ang talata po ay 12. Ganito po ang sabi sa atin. Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat, bilang isang tanda sa pagitan ko at nila, upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Kita niyo, mga kapatid, maging sa panahon ng mga Israelita, ay huwag po nating sabihin na ang Sabat ay para sa Israelita lamang. Mga kapatid, ang utos ay ibinigay sa lahat. Itong kautusan. Ngayon, hindi natin po pwedeng i-separate lang na yung utos, yung ika-4 na utos na Sabat ay para sa Israel lamang. Ibinigay ang utos, ang sabi, ibinigay ang Sabat sa lahat ng mga tao. Ayon po sa Marcos Kapitulo 12, talatang 27, ang Sabat ay ibinigay sa tao upang ito po ay ma-enjoy natin, mga kapatid. At kapag sinusunod po natin ito, sinusunod natin ang salita ng ating Panginoon, ng kanyang mga kautusan, ang sabi dito, malalaman natin na siya ang nagpapabanal sa atin. Kapag atin pong sinusunod ito, mga kapatid, sinusunod natin ito para hindi po tayo maging banal. Hindi po. Dahil hindi po natin kayang banalin ang ating mga sarili, kundi sa pagsunod natin sa kautusan at sa mga salita ng ating Panginoon. Ang Panginoon ang magpapabanal sa atin. Ang banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na nananahan sa ating mga buhay, ang siyang lalalang ng isang bagong pagkatao, isang bagong likas at karakter ni Kristo. At kapag nakita at nabuo ang karakter ni Kristo sa atin, mga kapatid, yan po ang mithiin ng ating Panginoon. Ngayon, alam nyo po, narinig ko itong yung ating pong sa kapitulo versikulo. Yung palang ay medyo matalim nga lang magsalita, mga kapatid, ako ay
medyo hindi po ako makapagsalita ng ganon. Pero ang sabi, tama naman mga kapatid. Kapag lagi na lang ho nating sinusuway ang salita ng ating Panginoon, ayaw nating tanggapin, nililimot natin, tinatakwil natin ang kanyang mga utos, ayaw nating sundin, mga kapatid, ginamit po yung salitang black sheep. Black sheep. Suwail. Pasaway. Diba? May mga talaga namang mga taong pasaway, mga kapatid, sa binabanggit ng banal na kasulatan. At dalawang klaseng tao lamang ang aabutin ng Panginoon balang araw. Ano po itong dalawang klaseng tao na aabutin ng ating Panginoon? Ang sabi dito sa Apokalipsis Kapitulo 22, ang masama ay lalo pang magpakasama. Ang marumi ay lalo pang magpakarumi. Ang mabuti ay lalo pang magpakabuti at ang banal ay lalo pang magpakabanal. Sino itong dalawang ito, mga kapatid, na inilalarawan sa banal na kasulatan na balang araw na sila ito ang kanilang likas? At kapag ito ang kanilang likas ay lalo pa namang silang magiging ganun. Yung masama ay lalo pang magpakasama. At yung banal ay lalo pang magpakabanal. Yung mga sumusunod sa mga salita ng ating Panginoon. At yung mga sumusuway sa mga utos at mga salita ng ating Panginoon. Dalawa lamang po yan, mga kapatid. Subalit ang lahat ng ito ay nasa ating pong kapasyahan kung susunod tayo sa Panginoon or tayo po ay hindi sumunod sa kanyang mga salita. Kaya nga't ang sabi sa atin dito, dahil sa ang kautusan ng Diyos ay banal at makatuwiran at mabuti, isang kopya ng kasakdalan ng Diyos. Sumunod dito ang karakter na nabubuo sa pamamagitan ng pagsunod sa kautosang iyon ay magiging banal. Makita nyo mga kapatid, napakalinaw po. Dahil ang kautosan ng Diyos ay banal, makatuwiran at mabuti, itong mga bagay na ito, kapag ito po ay atin pong sinunod, ang sabi dito ay nabubuo ang karakter sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan dahil ito po ay mga banal na salita. Si Kristo ang sakdal na halimbawa ng ganitong karakter. Sinabi niya, aking tinupad ang mga utos ng aking Ama. Lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Di po ba mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo kung paano tayo tinawagan ng ating Panginoon, ay lumakad tayo ng ganon sa Kanya. Kumusta po ang ating pagsunod mga kapatid? Kumusta po ang ating pong pananampalataya? Kaya't ang sabi sa atin, ang mga tagasunod niya ay dapat na maging tulad niya. Na maging masunurin, mga kapatid. Kaya ang gagawing, ang aariing ganap ay yung mga masunurin sa mga utos ng ating Panginoon. Ito ang sabi sa atin, ang mga tagasunod niya ay dapat na maging tulad niya sa biyaya ng Diyos, na mabuo ang mga karakter na nakaayon sa mga prinsipyo ng kanyang banal na kautusan. Ito ang pagpapakabanal ayon sa Biblia. Maliwanag po mga kapatid, sa pamamagitan po ng pagsunod ay nabubuo ang karakter, nasasanay, nauubog. Kung baga ay nai-incline tayo doon sa gawi at karakter, ugali ng ating Panginoon. Kapag tayo ay ginagabayan ng banal na Espiritu sa lubusan at matapat na pagsunod natin sa Panginoon. So, matapos ang ganitong gawain, number 1, mga kapatid, sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo. Pangalawa, sa pamamagitan ng kapangyarihan na nanahan ang Espiritu ng Diyos sa atin, ay matatapos lang ang gawain ito. Ano po yung gawain? Yung pagpapakabanal. Yung sanctification sa ating mga buhay.
So mga kapatid, ang sabi niya dito, pinagsabihan ni Pablo ang mga mananampalataya na isagawa ninyo ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Dito ang nangangailangan ang tulong o pangangailangan ng tulong ng Panginoon sa atin. So mga minamahal kong mga kapatid, pagmasdan po ninyo, maging masunurin. Naalala ko, sa maiksing panahon na lang natitira sa atin, naalala ko ang karanasan ni Abel at Cain, mga kapatid. Na hinilingan ng Panginoon ang unang pamilya. Itong si Adan at Eva, ang kanyang mga anak, si Cain at Abel na mag-alay sa ating Panginoon. Si Cain, pumili po siya, mga kapatid. Pumili siya ng mga bagay na kanyang mayahandog sa ating Panginoon. Sincero siya, mga kapatid. Sincero. Matataba, magagandang mga bunga ng punong kahoy o gulay ang kanyang inihandog sa ating Panginoon. Si Abel ay inihandog niya yung pinakamataba sa lahat ng kanyang mga tupa na kanyang inaalagaan. Sa madalit sabi, mga kapatid, ang tanong ay, sino po o kanino alay, hain ang tinanggap ng Panginoon? Tinanggap niya yung kay Abel. Dahil sinunod ni Abel kung ano ang tagubilin sa kanila ang salita ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, maraming mga tao ngayon, maraming mga mananampalataya, sincero din sila sa pagsunod at paggawa, subalit hindi ayon sa katuwiran at sa salita at utos ng ating Panginoon. Gaano man po tayo kasinsiro, mga kapatid, kung hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon, hindi po tatanggapin ng Panginoon. Hindi po natin po pwedeng pasunurin, mga kapatid, ang Panginoon sa gusto po natin. Ang sabi ng Panginoon, 7 araw, sumunod ka. Ito ang araw na ibinigay ng Panginoon. Ang ginagawa natin, yung 1 araw So parang mali, di po ba? Sa halip na tayo po ang sumunod sa ating Diyos na siyang mandalalang natin, ay siya ang pinasusunod natin. Dito tayo, ang sabi nila ay dito ako malaya, ito yung panahon na malaya ako. Ibig sabihin, Lord, ito yung aking panahon na ibibigay sa iyo. Dito ako magpapahinga. Hindi yung sinabi ng Panginoon. Mali, mga kapatid. Nauuna ang kalesa sa kabayo. Mayroon po ba kayong nakita ng ganon? Nauuna yung kalesa sa kabayo. Susunod-sunod yung kabayo. Hindi po, mga kapatid. Nauuna yung kabayo kaysa sa kalesa. Susunod tayo kung ano ang tagubilin ng Panginoon, kung ano ang kanyang salita. Mga minamahal kong mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan, narito ang pagtityaga ng mga banal, na silang sumusunod sa utos ng Diyos at may pananampalataya ni Kristo. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito. Ang sabi sa atin, the Holy Spirit illuminates the minds of people, makes us yearn to God, for God, and takes spiritual truth and make it understandable to us. Yun na, sabi, yung liwanag na ibibigay sa atin ng banal na Espiritu sa ating mga isipan upang tayo ay makasunod sa mga salita ng ating Panginoon at maunawaan natin. As the Holy Spirit abide in us, the full presence of God is among us and in us. So, yung pagpapakabanal, mga kapatid, ay sa maiksing salita, ito yung presensya ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ang presensya ng banal na Espiritu na siyang tutulong at gagabay sa atin. The Holy Spirit transform and renew us.
create harmony and unity, and give us courage and joy for mission. The Holy Spirit in peace in the midst of restlessness, confidence in the midst of discouragement, joy in sadness, youth in aging, courage in hour of trial. Mga minamahal kong mga kapatid, nais ng Panginoon na maranasan natin ang pagpapakabanal upang mahanda tayo sa pagluwalhati niya sa bawat isa sa atin pagdating ng araw.